with the spiritual blessing, spiritual food, as we call on our speaker here, Sir Maki. Amen, amen. Magandang umaga po ulit. Are you still alive? Amen! Amen. I still serve an amazing God. Favorite song ko yun eh. Dati. Alam niyo po, totoo po yan mga kapatid, na every time that we are serving the Lord, dapat damang-dama natin yung pagka-amazing ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo, ang hindi lang po makakakanta nun, ito, seryoso na po ito alam niyo kung sino po yung hindi makakakanta ng maayos nun? Those who are playing the ministry. First stanza pa lang mga kapatid, the first stanza says, you want to hear the story of how I made it through? Diba? When life is full of trouble, pain, and fear, which is, yan ang sinasapit ng mga kabataan po ngayon. Diba? Kaya nga, if you are serious rather sa inyong paglilingkod po sa Panginoon, gaya ng sinabi ni Sir Jao kanina, hindi malabo na hindi po makita ang impact sa buhay po ninyo. Kaya nga po napakaganda ng sinabi ni Sir Jao kanina na that the ministry will bring you to uphold your testimony. Dadalhin kayo doon sa isang pagkakataon ng buhay po ninyo na kung saan ang unang malilift sa inyo at ang unang maitataas sa inyo isang testimony. Because this world right now is not, alam niyo po ba ito, as far as my observation is concerned, no po? Ayon lamang po ito sa akin. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung inyong papansinin, hindi naman kayo ignorante pagdating sa social media, amen? Konti lang nag-amen ha. Hindi naman kayo, porket nahuhuli na kasi kayo. Hindi naman kayo ignorante sa social media, di ba? Amen? Alam niyo po ba ngayon, if you can see sa social media, kapag kayo ay laging nagbo-browse sa social media, ang dami nang nagpapakilalang Kristiyanong kabataan. Di ba? Ang dami na. Hindi ka, alam niyo po kasi ang ginagawa ngayon ng Diablo, wise ang Diablo eh. Ang atake ngayon ng Diablo, hindi na yung mga unbelievers, hindi na yung mga nakakakilala kay Kristo. Kasi, alam niyo kung bakit? Given na gumawa sila ng mali. Bakit po? They don't have any knowledge about God. Kaya ngayon, ang ginagawa ngayon ng Diablo, para matuluyan na mawalan sila ng knowledge patungkol sa Diyos, kayo ang titirahin nila ngayon. Kayo ang titirahin ng Diablo ngayon. Ano ngayon ang gagawin ng Diablo? Papalabnawin ng Diablo ngayon ang inyong testimony, ang inyong Christian testimony. Bakit? Para pumasok kayo doon sa sinasabi ni Sir Joe kanina na compromising stage. At para pag kayo ay pumasok na doon sa compromising stage, mako-compromise ang inyong testimony, bababa ang dignidad ninyo bilang isang Kristiyano, wala nang makikitang matinong Kristiyanong kabataan. Pero alam niyo po ba, nais kong sabihin sa inyo ngayong umaga na hindi imposible na magkaroon at may manatiling Kristiyanong kabataan. Tunay na Kristiyanong kabataan. And it will all start kapag pinalabas ninyo ang impact ng ministry sa buhay ninyo. Kaya nga maganda yung tanong kanina, para sa inyong mga may ministry ngayon, nararamdaman nyo ba ang impact? Kaya nga kung mapapansin nyo doon sa ating backdrop, makikita nyo sirang pader, sirang poste, tumba-tumba, ang mga bato, kalat ang bato. Bakit? Ganyan kapag naramdaman mo ang impact. Yung pader at yung poste na nakatumba dyan, that signifies yung sinasabi ni Sergio kanina, the old you. Kaya dapat pag naramdaman mo ang impact ng ministry, may magka-come out na new sa buhay mo bilang isang kabataang Kristiyano. Whether you are in the team focus or you are in the team preparation, it doesn't matter. Pagdating sa gawain ng Panginoon, sinabi na ni Sir Joe kanina, age doesn't matter. Hindi pinag-uusapan ng tagal, hindi pinag-uusapan ng edad. But let me tell you this morning na hindi lang po dapat makita na maayos tayo sa ministry. Pag sinabi natin na dama natin ang impact ng ministry, it really affects our life inside and out. Kaya nga ngayon po umaga po na ito, I would like to talk to you with the subject, the impact of ministry in the family. Miyembro po kayo ng pamilya, amen. Sino po ang hindi anak dito? Taas ang kamay. Wala. Sa madalit sabi,
bilang isang anak, kahit na sumisweldo ka pa ng malaki, bilang isang anak, at ikaw ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon, dapat makikita sa iyo ang impact ng ministry. At isa po mga kapatid sa impact ng ministry na sa iyo bilang isang kabataan na miyembro ka ng pamilya, is this ang ating pong pag-uusapan. Open with me your Bibles in the book of Deuteronomy chapter number 5. Deuteronomy chapter number 5 in verse number 16. Magbabasa tayo ng isa sa 10 commandments. Okay? Deuteronomy chapter number 5 in verse number 16. Are you there? Amen. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nasa mission. Good to see you. Alright? Alright, ang sabi po ng Bible po dito, honor thy father and thy mother as the Lord thy God had commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God hath given thee. Ulitin ko po, honor thy father and thy mother as the Lord thy God commanded thee. Maliwanag po, sino ang nag-command sa atin? It is God. Amen. At sabi po ng Bible, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God hath given thee. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo po ay pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to hear your word. Thank you for a powerful message na amin po napakinggan. Panginoon, maraming salamat na kami po ay hindi po ninyo hinahayaan na kami ay maglilingkod po sa inyo in vain, O God. Thank you for this conference. Thank you for this revival na muli po namin masisiyasat ang aming sarili kung kami po ay seryoso sa aming paglilingkod po sa inyo bilang isang Kristiyano, O Diyos. Maraming salamat po at kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pag-aasala. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to these young people, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Alright, young people, gisingin ang sarili. Alam ko, pagod kayo. Oh, hindi sa trabaho. Pagod yung mata ninyo kaka-cellphone kagabi. Okay? Pagod ang inyong mga hinlalaki at hintuturo. Ganyan, no? Diba? So, but listen carefully. Amen. Kapag inaantok, ang sikreto ay makinig. That's it. Hindi, wala na kayong ibang wala na, di na umuubrasting ngayon pag inaantok ka. Wala na, ulang na lang, iturok mo na eh. Okay, kaya pag inaantok, gisingin ang sarili, makinig ng maigi, and you pray that you will get something. Okay, are you ready, young people? Amen. This morning, we will talk about one of the most important impact na nagagawa ng ministry sa buhay ng isang kabataan. But before we even get there, young people, I want you to clear your mind right now. Okay? I want you to clear your mind right now because if not, maaaring isa yan sa magiging hadlang sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Marami kayong maririnig about the impact of the ministry, kaya ang pinakamagandang gawin nyo ngayon is just to clear everything within you. Tanggalin mo kung ikaw ay may alam, kung sasabihin mong mas may alam ka sa akin ngayong umaga na ito, you clear your mind and allow the Word of God na pumasok sa isip mo at sa puso mo ngayong araw na ito. Amen. Okay? Now, sabi ko nga po sa inyo, young people of team focus and team preparation, let's talk about the impact of the ministry in the family. Alam niyo po, nakakalungkot mang isipin na sa sobrang dami nang binibigay ng mundo po na ito sa inyo bilang isang kabataan, there is that one thing na nakakalimutan nyo na posisyon ninyo. Ulitin ko po, sa sobrang dami na ibinibigay ng mundo na ito, na inilalagay sa inyong isipan, na ipinapasok sa inyong puso, merong kayong isang posisyon na nakakalimutan na sa sarili ninyo. Ang dami na eh. The fame, the things of this world, the material things of this world, lahat yan ipinapasok na sa inyo ng mundo na ito.
Kaya nga kapag may narating kayong isang bagay, kapag may inaabot kayong isang bagay, meron na kayong isang bagay na nakakalimutan, which is your very, very first position sa mundong ito. At yan ang pagiging anak ninyo. Yan ang pagiging anak ninyo. Pag nakakuha ka ng malaking pera sa iyong sweldo, team preparation, trabaho, minsan nakakalimutan mo ng anak ka na. Team focus, kapag sumikat ka sa social media, minsan nakakalimutan mo nang may magulang ka. Kaya maraming kabataan ang sira ang buhay ngayon. It doesn't matter kung kayo ay nasa team preparation or kayo ay nasa team focus. Alam nyo yan, nakakapanood kayo. Yung iba nga sa inyo nakasubscribe pa sa mga ganong klaseng kabataan. Kung bakit, yes, maaaring pag tinignan mo sila, okay sila. Pero seldom, bihira kayong makakakita ng isang kabataan na sikat sa mundo na ito, na isang kabataan na merong malaki ang kita, pero walang maayos na relasyon sa kanyang magulang. Bigyan nyo ako at ilista ninyo ang mga kabataang kumikita ng malaki sa YouTube channel, sa Facebook page, sa TikTok nila. Ibigay nyo sa akin ang listahan ng merong maayos na relasyon sa kanilang magulang. Wala. Alam nyo ang nakakalungkot bilang isang kabataan? Alam nyo po kung anong nakakalungkot kapag kayo ay sumunod sa mga ganong klaseng trend? Ginagawa ninyong content ang pagiging maayos ninyo sa magulang ninyo. That is sad. Nakapanood po ako nung kamakailan lang. Bago po natin gawin ito. And I know it's the moving of the Holy Spirit, it's the moving of God. Para mapanood ko yun. Nagreklamo yung magulang. Bakit? Ginawa siyang content. 10 years silang hindi nag-uusap ng kanyang anak. And then all of the sudden, magpapakita sa kanilang bahay. Bibigyan ng pera. Bibigyan ng material things. Bakit sa sumikat? Bakit nag-trend? Kasi hindi siya pinapasok sa pinto ng bahay nila. Bakit? Akala ng isang kabataan na yun, madadala niya ang material na bagay para magkaroon ng maayos na relasyon sa magulang. No! Material things of this world is not the key for you to have a good relationship with your parents. Kaya nga kayong mga kabataan na nandito sa simbahan na merong ministry, magpasalamat kayo sa Panginoon because the impact of the ministry is the key for you to have a good relationship with your parents. Maaring sa una, hindi nila nauunawaan yan. Kaya nga, di ba, pag sinabi mo mag-i-involve ka sa simbahan, parang yung utak ng mga magulang ay parang hindi mo maintindihan. Pero if you will just preserve your good testimony sa ministry, sino na ang mag-i-encourage sa'yo kapag nangihina ka sa gawain ng Panginoon? It's your parents. Nung una, maaring kumukontra sila. Bakit? Hindi nila maintindihan kung anong pinasok mo. Hindi nila maintindihan bakit sa daming promising future ng mundo na ito, sa ministry ka ba nag-involve? Maaring sa una hindi nila maintindihan yan, but later on, sila na ang kakampi mo. Kaya nga ayaw na nila na mawala ka sa church. Kaya nga mapapansin nyo, kapag nandito kayo sa church, okay lang sa magulang ninyo. Wala silang problema basta nasa church ka. Kaya nga yung iba sa inyo, sinasabi nyo, nasa church kayo, pero wala naman talaga kayo eh. Mapunta lang po ako sa church. 3:00 na madaling araw, start po ng conference. Ano yun? 3:00 yung rides nyo. Yung rides nyo, hindi yung conference. Diba? Oh. Yan, diba? Kaya nga, ganun kakampante. Ipagpipray nyo pa yung motor nyo ay pastor, ha? Bago gumawa. Hindi, wala akong sinasabing gano'n. Para daw lisensyado mag-angkas. Di ba? Pero mga kapatid, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Kasi itong mga motor na ito eh. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Bihira kayo makakita ng pinagmamalaki ng mundo na ito. Mayaman sila, oo. Ang bihira pag tinignan mo, subscribers sila, ang kinikita nila sa kanilang ginagawa sa social media. Maring sabihin mo, hindi na nila kailangan eh. Wala na silang hahanapin pa. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung ganyan
ang susi para magkaroon ka ng maayos na relasyon sa pamilya mo, sana wala na po tayong ganito ngayon. Pero hindi. Bakit po natin binibigyang emphasis ang impact ng ministry sa inyo po bilang isang kabataan as a member of a family? Kasi ano man ang bagay na pinagmamalaki ng mundo na ito, kalimutan mo yan. Yung inaakala mong susi para magkaroon ka ng maayos na pamilya, hindi yan ang susi. Nagkamali ka ng dampot ng susi. Dahil ang susi ay matatagpuan mo kung papaano ka idinisenyo ng Panginoon bilang isang kabataan. At ang disenyo sa iyo ng Panginoon bilang isang kabataan ay mapaglingkuran siya ng taos sa iyong puso. Kaya nga ngayon meron kang ministry. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, pag-uusapan natin ngayon kung ano ang pwedeng magawa sa inyo ng ministry. Kaya nga as you all notice sa lahat ng merong mga ministry, dito po sa ating simbahan, sa lahat ng merong mga ministry, taas nga ang kamay. Lahat ng merong mga ministry. Kayo ay ushers, security, choir members, musicians, pasaway, sino? Lahat. Yeah. Kayo mas junior church, lahat. Oh, amen. Pray, thank you. Okay, ngayon po, kung mapapansin nyo, as you all notice, sa mga merong ministry dito sa loob ng simbahan, hindi natin hinahayaan na maging poor ang inyong parental relationship. Hindi natin pwedeng iiwan ang parental relationship na maging maayos yan at ikaw ay merong ministry. Hindi natin hinahayaan na maging poor ang ating parental relationship. What I mean is, young people, dapat kapag maayos ka sa ministry, maayos ka din dapat sa pamilya mo. Ulitin ko po. Kapag maayos ka sa ministry, dapat maayos ka sa loob ng pamilya. Di ba? Because ang kaayusan mo sa ministry ay dapat maging tulong yan na maging maayos ka sa loob ng pamilya. Young people, ministry is not a game. Nabanggit ni Sir Joe. Young people, it is not even a kind of thing para makilala ka. Kung bakit ka kumakanta dito sa harap, hindi para maging famous ka. Kung bakit ka nag-a-usher dyan at anuman ang ministry mo dito, hindi para makilala ka. Oo, alam natin nagla-live tayo sa Facebook, pero it's not about that. Nag-a-upload tayo ng video sa YouTube, pero it's not about that. Hindi para dyan ang ministry. It is a kind of work that is designed to impact your life. Ang ministry ay designed para magkaroon ng impact sa buhay mo. Kaya nga isa sa mga impact niyan sa buhay mo ay dapat makita yan sa loob ng pamilya. Nakakalungkot mang isipin at sabihin, pero ginagawa ninyong marami. Listen up, young people. Team focus, team preparation. Ginagawa na ninyo, you should be careful because the devil is wise. Ginagawa na ninyong panakibutas na hindi kayo maayos sa pamilya ninyo ang pagpapakitang tao ninyo sa ministry. Sabi nga ni Sir Joe sa inyo kanina, nagiging paraphernalias na lang sa atin ang ministry. Sa mga babae, nagiging hikaw na lang ang ministry. Sa mga lalaki, nagiging gel na lang ang ministry. Nagiging salamin na lang ang ministry. Pero ang totoo niyan, wala nang impact sa buhay mo ang ministry. Kaya nga nakakalungkot isipin, maraming young people ngayon ang naglilingkod sa Panginoon, but yung magulang nila ay merong mabigat na puso dahil pagdating sa bahay, hindi maayos. Sa lahat ng nasa junior church before, alam niyo yan. Sa lahat ng nakaabot kay Sir Joe sa junior church, alam niyo yan. Pag may problema kayo sa magulang ninyo, hindi kayo pwedeng kumanta ng choir. Hindi kayo pwedeng mag-serve sa junior church as an usher. Even sa mga taga-sulat doon, ng first-time visitors, hindi nyo magagampanan yan. Bakit? Dahil ang ministry ay dapat makita ang resulta niyan sa buhay mo, lalo't higit sa iyong pamilya. That is why dito po sa ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, makikita natin that one
of the impact ng ministry sa buhay ninyo bilang isang anak. Ulitin ko po, team preparation, maaaring may trabaho na kayo pero huwag nyo naman kakalimutan na anak din po kayo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, minsan pag malaki na ang sweldo, hindi mo na alam, ang kalagayan mo pala, anak ka eh. Pag malaki na ang kinikita mo, pambira, hindi mo na pinapansin ang magulang mo. Diba? Kaya nga po, ngayon tayo mga nandito, meron kayong ministry. Kung meron kayong ministry, dapat makita po yan sa loob ng pamilya bilang isang anak. Maaring hindi ka na nakatira sa bahay mo, sa bahay ninyo. Maaring may sarili kang apartment, may sarili ka ng kondo, may sarili ka ng inuupahan na bahay, may sarili ka ng inuupahan na kwarto. It doesn't matter. Tandaan niyo po yung sinabi ko kanina. Sa sobrang daming inilalagay na ng mundo na sa atin ngayon, ang nakakalimutan nyo ng posisyon ay yung posisyon nyo bilang isang anak. At para po sa mga merong mga ministry, sa loob ng simbahan po na ito, ang ministry ito po ay isa sa pinakamalaking tulong para malaman mo ang posisyon mo bilang isang anak. Kaya nga po dito sa ating pong pag-aaralan ngayon, one of the impact ng ministry sa buhay po ninyo is that the ministry will teach you to honor your parents biblically. The ministry will help you honor your parents biblically. Bakit ko po binigyan ng emphasis yung word na biblically? Kasi pwede nyong i-honor ang parents ninyo worldly and traditionally. Pero tandaan niyo po, pag ang prinsipyo ng salita ng Diyos ay hindi nasumpungan sa salitang honor, walang kwenta ang honor. Wala pong kwenta ang honor. Kaya nga po, dito po sa ating pag-uusapan, one of the impacts ng ministry sa buhay nyo bilang isang kabataan na anak sa loob ng pamilya is that it will teach you to honor your parents biblically. Young people, as you follow the trends of this world sa panahon ngayon, if you will just notice, tinatanggal ng mundo na ito ang respeto ninyo ngayon sa inyong magulang. Maaaring sasabihin nyo sa akin ngayon, parang hindi naman sir, parang malabo naman ata yung sinasabi nyo. Kasi hindi naman sa'yo papatanggal yan ng isahang tanggalan. Sabi ko nga po sa inyo, young people, sa Team Focus, sa anong pamamaraan kayo kinukuha? Sa inyong pagsunod sa trend sa social media. Iyan ang pinakamalakas na panghatak sa inyo. Anong gagawin? Papanoorin ka ng isang subscriber. Papanoorin ka ng isang so-called influencer. Ibibigay sa iyo ng Diablo ang kanyang channel. Ibibigay sa iyo ng Diablo ang kanyang account. And if you click the follow, like, share, and you subscribe, doon magsisimula. Alam niyo po ba, kung kaya mapapansin ninyo, young people, listen up, Team Focus, kung mapapansin nyo, sino ang fina-follow ninyo? Yung kasing malakas na maka-attract sa inyo mag-follow. Yung kasing edad nyo. Bakit? Anong mensahe niyan? Sa ganyang edad, pwede mo palang gawin yung ganito. Madali ka, that's right. Madali kang makarelate. Kasi alam ng Diablo, kapag nakarelate ka, magkakaroon ka ng thinking, pambihira, teka lang. Malayo na ata ako masyado. Masyado na ata ako napapakanta ng the old-fashioned way. Masyado na ata akong napapasunod ng salita ng Diyos. Kaya ang problema ngayon, kahit may ministry ka sa loob ng simbahan na ito, malaki ang agwat ng pagkakaroon mo ng relasyon sa iyong magulang. Di ba, young people? Kaya nga hindi yan tatanggalin ng Diablo na one click na bang! Okay, wala ka na kagad. No, it's not like that. Kukunti-kuntiin ka yan. Papanoorin mo, pambira, iba sa inyo na subaybayan simula noong unang daily vlog. Hanggang sa ngayon.
Hanggang sa ngayon, kung ano yung present na vlog ngayon ng inyong pinapanood, na updated kayo. Bakit? Kasi alam ng dyablo kung paano kayo kukunin. Kaya nga nung gagawin ngayon, magkakaroon kayo ng thinking, okay, eto pala. Alam nyo ba, kung if you will not notice this, young people, team focus, kung hindi kayo magiging seryoso sa bagay na ito, ituturo din sa inyo yan ang isang klase ng pamumuhay. Hanggang sa mga susunod, hindi nyo alam, akala ninyo sikat kayo kasi kamukha nyo na yung pina-follow ninyo. Mula sa gupit lang yan sa una. Sunod yan mula sa damit. Una, gupit, itsura, di ba? Sunod yan, damit na, kokopyahin mo. At hindi mo alam, nakakalungkot, nakopya mo na yung ugali. Now, my question is, alam mo ba ang ugali nung pinapanood mo sa loob ng bahay nila? Hindi mo alam, di ba? Basta alam mo lang, naka-follow ka, naka-like ka, sinishare mo, at nag-subscribe ka. Di ba? Babanatan ka pa ng 17 years old, milyonaryo na agad. Kangkong lang ang susi. Oh, mira. Kaya naghanap ka ng makahiya ngayon. Di ba? Pati yung makahiya, pinrito mo. Kasi 17 years old pa lang, pambira, kumikita na ng milyonaryo na. Meron ng 100 empleyado. Di ba? Kapatid, ang tanong ko sa inyo, sabi ko nga po sa inyo, sa pasimula, kukunin ka niyan sa gupit, sa damit, and later on sa attitude. Kaya nga ngayon, maraming kabataan na kasing edad ninyo, team focus, ang walang maayos na relasyon sa magulang. Bakit? Mali kayo ng pinasok. Mali kayo ng kinuhang impluensya. Mali kayo ng kinuhang prinsipyo sa buhay. Yung impluensya na kinuha ninyo, yung commandment na kinuha ninyo, yung command na pinakinggan ninyo, hindi command na nanggaling sa Diyos, kundi command na nanggaling sa mundo. Now let's go to you, team preparation. Maring sa una, akala mo ang pagkakaroon ng maayos na trabaho ay maganda. I'm not against it, it's good. Pero pag dumating ka na doon sa punto ng buhay na parang pakiramdam mo ikaw na ang breadwinner kung tawagin nga natin, nakakalimutan na rin ang posisyon ninyo bilang isang anak. Bibihira ang mariringgan mo na nagpapasalamat sa kanilang magulang, sa kanilang inabot, sa kanilang buhay. Bibihira. Bakit? Ang alam nila, power. Pag nakinig ka sa ganyan, 3 months, 1 million. Okay na. Pinasok mo lahat, iniwan mo ang simbahan, sinurrender mo ang ministry mo. Pero nakakalungkot, naapektuhan pati yung attitude mo. Yan po yung pagpapahayag. Ito pong sinasabi ko po sa inyo ay pagpapahayag na anuman ang bagay sa ibabaw ng lupa na ito ay hindi susi para magkaroon ka ng maayos na respeto sa iyong magulang. It doesn't matter kung anong posisyon mo ngayon. It doesn't matter kung ikaw ay team focus, lalo na po sa inyong team preparation, kung kayo ay may stable job. Huwag naman po sana dumating sa punto ng pagkakataon na mawawala na sa picture ninyo ang respeto pagdating sa magulang. Nakakalungkot isipin, minsan pagdating sa ganung bagay, nagkakalimutan na. Literal, ang katagang iwan, pati pamilya. Lahat iwan. Wala nang natira. Bakit? Ang alam lang natin lahat ay maayos ang kalagayan natin. Sabi ko nga po sa inyo, yan ang pagpapahayag din na hindi susi ang mundo na ito para magkaroon ka ng maayos na relasyon sa pamilya mo. No, it's not. Ang susi is the ministry. Kaya nga kayo pong mga naglilingkod po dito, kayong mga merong ministry po dito, kayong merong mga ministry sa loob ng simbahan na ito, huwag nyo nang haluan ng ibang bagay. Bakit? Yan na ang pinakasusi ninyo para magkaroon kayo ng maayos na parental
relationship with your parents. Tingnan niyo po, dito po sa ating talatang binasa. Ang sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. You know what that phrase right there means? It means to prize highly. Okay? To prize highly. Hindi presyohan ng mataas, ha? To prize highly, ibig sabihin ng doon yung pinakamataas na value. If you honor your parents, as what the Bible says, yan yung pinakamataas na value. Bakit? Ano po ba ang other word? Ano po ang other term sa salitang honor? Respect. Respect. Kaya nga sabi ko po sa inyo, if you follow the trend of this world, ang tinatanggal, kayo pong merong mga ministry, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, para yung ministry po ninyo, hindi nyo baliwalain. Kasi ang akala natin sa ministry, given. Kapag nasa church ka, kapag laki ka sa church, dapat may ministry ka. No! Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang ministry is a kind of thing na design para magkaroon ng impact sa buhay mo. Para yung anumang mga dating pag-uugali mo sa loob ng pamilya, ngayong meron kang ministry, dapat mabasag yan. Dapat matumba yung poste na nagsisilbing pundasyon sa maling pag-uugali mo sa loob ng pamilya. Pag natumba yan ng ministry, ang lilitaw ngayon is the impact of the ministry. Magiging maayos ka sa loob ng pamilya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang tinatanggal ng mundo na ito is the respect. The trend today is pag sikat ka, dapat hindi ka na overpowered ng magulang mo. Kapag sikat ka at kilala ka sa social media platform, dapat hindi ka na overpower ng magulang mo. Dapat pag sinabi ng magulang mo, dapat alas 10 nandito ka na, hindi ka na susunod. Dapat alas 3 ang uwi mo. Di ba? Ngayon, the trend today is pag malaki na ang kinikita mo, dapat ikaw na ang masusunod sa pamilya mo. Nawawala, tinatanggal ang pinakamataas na value sa buhay ng isang anak. And that is to honor your father and your mother. Alam niyo po ba, this is the first commandment maraming team preparation ang hindi nakakasagot kasi akala niyo yung Ephesians 6:1, pababa, pambata. Ephesians chapter number 6. Ephesians chapter number 6, verse number 1. What's the word? Pag sinabing children ba may age limit? Pag sinabing children ba, yan lang ba ay 8 to 12 years old junior church? 13 to 24 years old team preparation? Or team focus rather? 25 up, hindi nakasali? The word is children. Now, let's focus on verse number 2. Na ang sabi ng Bible, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Alam niyo po ba, ang nakakalungkot pong isipin sa ating pong mga merong ministry ngayon dito sa simbahan, sa inyong mga kabataan na merong ministry simbahan, ministry, ang ginagawa po ninyo, kaya mahirap magkaroon ng maayos na relasyon ang mga merong ministry sa loob ng simbahan. Parang it seems like na parang conflict lagi yung ministry. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ginagawa ng maraming kabataan ngayon na merong ministry plus the promise that comes from this world. Hindi the promise that comes from God. Ministry plus the promising future of this world. Pinaghahalo nyo. Ano po ba ang sabi ng Bible? And be not conformed to this world. Ganun ang nangyayari. Ministry plus the first promise of this world. Sa mga kabataan, ano yung first promise ng world? Fame. Second, money. Pero yung first promise ng commandment ng Diyos, hindi nyo sinasama sa ministry. Bakit? Mababa ang tingin ninyo eh. Pero ang hindi nyo alam, mas malaki ang impact ng ministry
sa buhay ninyo kapag sinimulan ninyo sa loob ng pamilya. Kasi kapag maayos ka, sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag maayos ka sa ministry, dapat maayos ka sa pamilya. Hindi yung maayos ka sa ministry, magalang ka sa leader mo, magalang ka sa pastor, pero, sorry for the word, pero bastos ka sa magulang mo. Ni pag-uwi mo, hindi mo na makamayan, hindi mo na mahalikan ang magulang mo, hindi ka na makapag-bless sa magulang mo, hindi mo na mayakap ang magulang mo, hindi mo na mahawakan ang kamay ng magulang mo. Paano mo mahawakan ang kamay ng magulang mo? Itong hawak mo. Hindi mo na mapapansin ang magulang mo. Pagpasok mo ng bahay, hindi mo na mapapansin ang magulang mo. Bakit? Paano mo mapapansin? Nakayuko ka. Nasa loob, nasa hapagkainan kayo. Hindi mo na mapasalamatan ang magulang mo sa pagluto niya ng pagkain para sa'yo. Bakit? Nakaganto kayo sa lamesa. Nawawala ang honor, nawawala ang respeto, nawawala ang first commandment na merong pangako. Bakit? Ano ang kinuha mong pangako? Yung pangako ng mundo. Ang pangako ng mundo ay walang kwentang pangako, pero ang pangako ng Diyos ay merong kwenta sapagkat merong maipoproduce sa'yo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, young people na merong ministry, if you will just take your ministry seriously, masusumpungan mo ang pangako ng Diyos na nakapaloob sa commandment na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi pagdating sa ministry, pag kumanta ka sa choir, maayos ka dito sa choir. Pero pag uwi mo ng bahay mo, kamusta ka? Dito sa ministry, kahit anong iutos sa'yo, hindi ka pa inuutusan, ginagawa mo na. Meron kang initiative when it comes to the ministry. Pero kaya nga, kagaya ng sabi ni Sir Jao, hindi paraphernalias ang ministry. Yung ministries mo dito sa loob ng simbahan, dapat magre-reflect yan kapag nasa loob ka na ng tahanan. Pag kaya mong ngitian ang mga tao dito, dapat kaya mong ngitian ang magulang mo. Diba? Ang nakakalungkot, dito maayos ka, pero pag uwi mo, wala na. Kapatid, hindi ganyan ang impact ng ministry sa buhay mo. Bilang isang kabataan, ang impact ng ministry sa buhay mo, pag uwi mo di, pag galing ka sa ministry, dapat maayos ka, meron kang respetong makikita, may babakita sa magulang mo. Bakit? Bago ang lahat, that is the first commandment with promise. Tingnan niyo po, napakaganda ng pangako eh. Sabi ko nga po sa inyo dito, ito pong impact ng ministry, meron tayong feedback, sir. Ang impact ng ministry sa buhay natin ay ganito. It will teach you to honor your parents biblically. Alam niyo po kung bakit? Bakit it will help you? Honor your parents biblically. Kasi po, true ownership, okay? True ownership is respecting your parents biblically, whatever your situation is. Sabi ko nga po sa inyo kanina, minsan, nadadala ka na ng sitwasyon sa buhay mo. Kaya ngayon, yung pag-honor mo sa magulang mo, yung pagbigay mo ng respeto sa magulang mo, yung pagiging maayos mo na anak sa loob ng tahanan, nakabase na sa sitwasyon mo. Kaya ko nga po binigyan ng emphasis kanina, yung mga bagay na nakukuha natin sa mundo na ito. Kasi kapag yun ang nangibabaw sa buhay ninyo bilang isang kabataan, parang tanggal na sa picture yung pagiging anak ninyo eh. Ang nakakalungkot, you feel like you are somebody sa loob ng tahanan. Pag meron ka lang narating sa buhay talagang, eto ka na, yung magulang mo nandito na eh. Diba? Yun ang nakakalungkot na bahagi sa buhay ng maraming kabataan ngayon. Kapag umangat na sa buhay ninyo, iwan na. Ang pakiramdam ninyo, nandito ka na, eto na yung sitwasyon mo, eto na yung magulang mo. Kaya wala ka ng pakialam.
Pero sabi ko nga po sa inyo, ang totoo, the true ownership is respecting your parents biblically. Ayon sa salita ng Diyos, kahit anong sitwasyon nyo. According to our text, balik po tayo, Deuteronomy chapter 5. It is very clear na sa pasimula pa lang, yan na ang trabaho na dapat makita sa iyo bilang isang anak. Anak ang pinag-uusapan po natin dito. Anak, walang edad-edad. Basta ikaw ay anak. Kasi sa mundo, ang pagiging anak ay may hangganan. Pero ang kagandahan po sa ginagawa natin sa loob ng simbahan, lahat yan ay nakabatay sa ginagawa natin sa Diyos. Yung ginagawa mo ngayon bilang isang kabataan, nakabatay yan sa ginagawa mo para sa Diyos. Kaya kung nilalaro mo ang ginagawa mo para sa Diyos, lalabas yan sa totoong ikaw. Hindi mo pwedeng sabihin na maayos ka sa simbahan at hindi ka maayos sa loob ng bahay. Hindi ka magiging maayos sa loob ng bahay hanggat hindi ka seryoso sa ginagawa mo para sa Panginoon. Malabong mangyari po yun. Kaya nga yan ang tinuturo at muli natin binabalikan ang kalagayan natin bilang isang anak. Kasi tinatanggal yan sa atin ng diablo eh. Tinatanggal yan ang mundong ito. Pag natanggal na sa atin ang kalagayan natin bilang isang anak, tanggal na lahat sa atin. Tanda mo, yan ang unang naging posisyon mo. Team preparation bago ka naging manager. Team preparation bago ka kumita ng libo-libo. Ang una mong posisyon, anak. At hanggang ngayon, anak. Team focus, bago ka naging streamer, bago ka magsuot ng RGB na headset, bago ka sumikat sa sinasabi mo social media, ang posisyon mo, anak. Kaya ang gagawin ng diablo, tatanggalin niya yung posisyon mo bilang anak. Para ano? Para makalimutan mo rin yung commandment. Pinakamahalagang commandment sa isang kabataan. And that is to honor your parents. Alam nyo kasi, pag nawala na ang honor ninyo sa magulang ninyo, it simply shows that you don't have any fear pagdating sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan sa atin dito, nakabase sa ministry. Yung ginagawa mo para sa Diyos, merong impact yan pagdating sa pamilya mo. At isa dyan, yung pag-honor ninyo sa magulang ninyo. Tingnan nyo po dito. Sabi ko nga po dito po sa ating talata pong binasa. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God had commanded thee. This is the promise. That thy days may be prolonged. That thy days may be prolonged. Alam niyo yan, young people. This is a simple illustration. Sagana ang magulang natin sa pagpapaalala sa atin. Once you disobey and you did not honor their words, kahit na sabihin mong maganda ang ministry mo simbahan, mapapahamak ka, kapatid. I'm telling you, kahit ilang taon ka na sa ministry mo, listen up, kahit 5 ang ministry mo, if honoring your parents ay hindi na makita sa'yo, mapapahamak ka, kapatid. Mapapahamak ka. Kahit sabihin mo mula sa pagkabata mo, kumakanta ka na dito. Mula dito ka na lumaki. Meron ka ng ministry hanggang ngayon sa edad mo na yan. Nandiyan ka pa din sa ministry mo na yan. Kapag nawala sa iyo ang ating talatang binabasa at hindi sa iyo nakita ang impact ng ginagawa mo para sa Panginoon, mapapahamak ka. Andiyan si Sir Dominic. Ilan kami ang kumakanta dito dati? Marami kami dito nun eh. Tandang-tanda ko pa nung unang tagtuyot. Tandang-tanda ko pa yan dito. Ang dami namin nun. Do Right nga rin, paborito namin kantahin eh. Ngayon yung iba sa amin, durong na yung paborito. Di ba? Marami kaming kasama. But I'm not saying na magaling kami ni Sir Dominic. Kasi kapag nawala po ito sa inyo, yung prinsipyo, that honoring your parents is one of the results ng ginagawa mo para sa Panginoon,
kahit anong ganda pa ng ministry mo dito, mapapahamak ka. Mapapahamak ka, I'm telling you. Sabihin na nating usher ka. Sabihin na natin pag Wednesday, security ka. Pag linggo ng umaga, Sunday school teacher ka. Pag linggo ng hapon, choir member ka. Di ba? Halos lahat na ng ministry, pinasok mo, kulang na lang, dagdagan mo tong mga upuan dito, pangatlo ka. Sabihin na natin, gano'n na ang inabot mo sa ministry. But if you disobey what the Lord had said in book of Deuteronomy, na inulit sa New Testament, na pinagdugtong, mapapahama ka, kapatid. Maraming kabataan na merong ministry ang nawawala hindi dahil sa ibang rason. Kung pag-aaralan ninyo, wag na kayo magsisihan. Ito kasi sinumbong ako eh. Sa kanya ko na nga lang pinakita yung video, sinabi pa sa leader namin. Ito kasi sinumbong ako eh. Sinabi ng kami lang eh. Sa'yo ko nga lang, naka-private nga to sa Facebook ko eh. Hindi nga to nakikita eh. Naka-private yung account ko sa Instagram eh. Hindi na nga nakikita, kaya nga pinalo ako, hindi ko pinalo back eh. Sa'yo ko lang to pinakita, sinumbong mo naman ako. Huwag kayong magsisiyan. Kasi bago nyo pa yan magawa, aminin nyo man sa hindi, may narinig na kayo sa magulang ninyo. Ang problema, nasa ministry kayo, pero hindi nyo in-honor yung sinasabi ng magulang ninyo. Ang hindi nyo alam, that is the first commandment with promise. Pag sinabing that thy days may be prolonged, hindi yung kapag sinabi ng nanay mo na maghugas ka at sinabi mong hindi, patay ka kaagad. Hindi ganun ang sinasabi. Ang sinasabi po ditong that thy days may be prolonged. Kapatid, that thy days may be prolonged. Nandyan yung promise of prosperity. Nandyan yung promise of success. Kaya nga di po ba sa team preparation, may gusto kayong trabaho noon. Pero nung nanghingi kayo ng counsel sa magulang ninyo, ang sabi ng magulang ninyo, anak, hindi ba yung trabaho mo na yan, maapektuhan ng ministry mo? Nung pinakinggan mo, kasi yung naiisip mong trabaho, akala mo doon na yung malaking kita eh. Pero nung sumunod ka doon sa sinabi ng magulang mo, na hindi sa'yo pinaiwan ang ginagawa mo sa Panginoon, di ba mas umasenso ka? Yung malaking kita na sinasabi mo, mas dumoble dito. Bakit? Nandito ka sa estado that you are obeying the first commandment with promise. Sinunod mo to. Kamusta relasyon mo sa magulang mo? O nga, malaki ang kita mo dito. Kamusta relasyon mo sa magulang mo? And yet, sa ministry, okay ka. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit anong dami ng ministry, kahit anong tagal nyo sa ministry, babagsak ka dyan. Mawawala yan. Magigiba yan. Bakit? Hindi yan ang impact ng ministry na tinuturo. The impact of the ministry is to honor your parents. And not just only, what's the next promise? Hindi lang po basta sinabi po dito that thy days may be prolonged, but the next is that it may go well with thee. That phrase means things in general are going to be good. Lahat, generally speaking, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo ay magiging maayos. No wonder ngayon, alam nyo na, young people, kung bakit sira ang buhay nyo. Kung bakit magulo ang buhay nyo. Ang laki na ng kita ninyo. Oo, maayos ka nga. Sabihin na natin, simula nung nagka-ministry ka, di ka ba nasususpende? Sabihin na natin ganon, okay, given the fact. Pero kapatid, alam nyo kung bakit naging ganyan yan? It's not because of you. Hindi dahil magaling kang kumanta. Hindi dahil palangiti ka. Hindi dahil magaling kang tumugtog. Hindi dahil magaling kang magturo. Hindi yun. Alam niyo kung anong rason? Magaling kang sumunod. Bilang isang kabataan, magaling kang sumunod. Magaling kang mag-honor. Magaling mo i-honor ang magulang mo. Magaling kang kumilala ng authority. Kaya everything that is happening in your life right now is good. Pero kung bakit napapasama, sabihin na natin meron kang ministry. Pero bakit parang ang gulo-gulo pa rin ang buhay mo?
you better check this one. Baka, nandoon ka sa estado na okay, sumusunod ka. Pero baka nakakalimutan mo na yung first commandment with promise. Baka yan na nakakalimutan mo. Baka okay ka dito sa church. Okay ka kumanta sa choir. Okay kang mag-usher. Okay kang magturo. Okay ka. Pero bakit ang gulo pa rin ang buhay? Bakit nasisira pa rin ang buhay? Kasi tulog ka. Tulog ka. Kasi hindi ka sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maliwanag. If you honor your parents, everything in general will be good. Kapatid, Bible ang nagsasabi. Iba ang sinasabi ng good ng mundo kapag Bible ang nagsabi ng good. Alam niyo po kung bakit? Kasi it will bring you success. Hindi lang basta-basta na magiging okay ka. Kundi nandoon ka sa isang estado that blessings will be upon you. Bakit? Hindi mo kinalimutan to eh. Kaya nga always put this in your mind, young people, na hindi magiging hadlang ang ministry sa pag-honor ninyo sa magulang ninyo, but it will help you more to do it properly, na marirealize ninyo na ang tunay na respeto sa magulang ay ang pagpapasakop sa kagustuhan nilang mangyari sa buhay ninyo ayon sa plano ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ministry will teach you to honor your parents biblically. Kasi po ngayon, ang trending sa mga kabataan, pinagpipilitan ninyong ipasok ang kagustuhan ninyo sa kagustuhan ng magulang ninyo. That is not biblical. Ulitin ko po. Young people, team focus, team prep. Ang nangyayari ngayon, kaya kahit may ministry ka, sira pa din. Kasi may ministry ka, pero hindi mo hinahayaan yung impact ng ministry ang lumabas. When it comes to your status as a children, bilang isang anak. Ang gusto mo ngayon, pinagpipilitan mo yung, hindi eh. Anak, ito yung gusto kong mangyari sa'yo. Ito yung nakalagay sa salita ng Diyos. Ito yung plano ng Diyos para sa'yo. At bilang isang magulang, alam namin yan. Hindi po eh, ito yung gusto kong mangyari. Pwede naman mangyari yan habang naglilingkod ako sa Panginoon. Eh. Pwede naman mangyari yan kahit choir member ako eh. Pwede naman mangyari yan kahit Sunday school teacher ako eh. Pwede naman mangyari yan kahit anong ministry ko dito sa simbahan. Pero ang hindi mo nalalaman, you are taking every step pababa. Pwede mangyari, pinilit mo yung gusto mo habang nandito ka sa ministry. Choir member ka. Sabihin na natin, ito yung ministry mong isa. 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin natin may 5 kang ministry. Okay, ang hindi mo alam, kapag pinilit mo yung gusto mong mangyari, yung kagustuhan mong mangyari kaysa sa plano ng magulang mo para sa'yo, na sinasabi mo okay lang kahit may ministry ka, hindi mo alam, wala na isang ministry mo. Pilit mo, wala na ulit yung isa. Pilit mo pa, wala na ulit yung isa. Ipilit mo pa, ilan na nawawala? 4 na. Ipilit mo pa, wala ka na sa simbahan. At kapag nangyari yung kapatid, yun ay sinasabi ko po sa inyo, sira ang buhay ninyo bilang isang kabataan. Pero kapag pinag-aralan po ninyo ang impact ng ministry sa buhay ninyo, natuturuan kayong i-honor ang magulang ninyo biblically, imbis na pababa, padagdag, ng padagdag, ng padagdag, ng padagdag, ng padagdag, hanggang masumpungan ka na matapat kang naglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Ano ang una niyong ginawa, young people? Honor. Biblical ownership pagdating sa parents. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, isa sa makakatulong sa inyo ngayon is your ministry. Kaya nga taasan namin sinasabi sa inyo na dapat ninyong pagbutihin at seryosohin ang ministry ninyo sapagkat yan ang merong impact sa buhay ninyo na makakatulong sa pag-honor ninyo sa parents ninyo biblically. In the passage that we have read, it is very clear there that it is for your own good. It is for your own good and it will serve as a key
for you to be blessed by God. Remember, sa ating pong key text, that the ministry should not be blamed. Nakarinig na po ba kayo ng kataga ng magulang na, alam mo, simula nung nag-involve ka sa church, hindi ka na marunong sumunod sa akin. Ilan po sa inyo nasabihan ng ganyan? Be honest. Raise your hand. Be honest. Be honest. If you, sige po, huwag kayo mahiya. Hindi ko po kayo pinapahiya. Problema na, sabi ko na. Joke lang. Be honest. Simula nung nag-involve kayo sa church, thank you. Simula nung nag-involve kayo sa church, anong sabi ng magulang sa inyo? Ganyan ba ang tinuturo sa iyo ng simbahan? Sounds familiar? Sounds familiar, young people? Ganyan ba ang tinuturo sa iyo ng simbahan? Ha? Ganyan ba ang tinuturo sa iyo? Kala ko ba soul winning lang? Anong oras ka na umuwi? Good news mo, alas 7 start? Ng Sabado ng gabi? Diba? Simula nung ka ng simbahan, simula nung naging active ka, hindi ka na marunong sumunod. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Kaya hindi pwede na mananatiling ganun ang sinasabi ng magulang natin. Dapat, ang sinasabi ng magulang natin, simula nung napunta ang anak ko sa simbahan, nagpapasalamat ako sa Panginoon, mas lalo siyang natutong sumunod sa akin. Kung kayo ay very active sa Good News Class, makikita nyo yung resulta ng sinasabi natin. Kailan tumino ang bata? Simula nung napunta siya sa Good News Class. Dapat ganyan din sa atin, sa inyo bilang isang kabataan. Simula nung nagkaroon kayo ng ministry, dapat napatino kayo ng ministry. Kasi yan ang impact ng ministry sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ministry should not be blamed, young people. That is why we need to see the impact of it in our lives as a member of a family. Palabasin mo ang impact. Palabasin mo yung resulta. Yung resulta ng ministry sa buhay mo, huwag yung gusto mong resulta. Ang problema, ang pinapalabas natin while we are serving in the ministry is the impact that we want. Ulitin ko. Ang problema po sa atin, sa inyo bilang isang kabataan, sa maraming kabataan ngayon na merong ministry, the problem is, hindi natin hinahayaan na lumabas ang impact ng ministry sa buhay natin. Ang gusto natin palabasin is the impact that we want. Ministry plus the things of this world. Yun ang gusto natin lumabas na impact. But again, giving no offense in anything, that the ministry, ano man ang ginagawa mo para sa Panginoon ngayon, should not be blamed. Hindi kasalanan ng ministry kapag naging pasaway kang anak. No. Hindi. Kasi alam niyo po kung bakit. Kung kasalanan ng ministry, okay, kung kasalanan ng ministry, ang pagiging pasaway ng isang kabataan, sana hindi na po nag-i-encourage ang ating mahal na pastor. Sana wala na nagsasabi dito na mag-involve ka sa ganito. Sana wala nang kukuha sa'yo na pag sobrang pasaway mo na sa tahanan, sasagutin ka na ni pastor na sasabihin sa'yo, Relan, manatili ka muna dito sa church. Real talk. Di ba? Good example. Di ba? Di ba? Manatili ka muna dito. Bakit po? Kasi naniniwala ang ating mahal na pastor na ang kasagutan sa lahat ay ang ministry. Young people, team focus, team preparation, say aloud amen kung meron kang ministry. I said, say aloud amen kung meron kang ministry. Honor your parents because that is one of the impact of the ministry. Honor your parents biblically. Huwag mong laruin ang ministry mo. Huwag. Hindi lalabas ang impact ng ministry kapag nilaro mo ang ministry.
I hope you learned something. Amen. The impact of the ministry in the family. Bukas, isang impact pa ng ministry sa pamilya. Tayo po lahat ay magsitayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon po na ito na inyong binahagi po sa amin, Panginoon. Thank you for allowing us to once again realize kung ano po ang unang trabaho po or position po namin bilang isang kabataan. Salamat, Panginoon, na muli niyo pong pinaalala, Panginoon, sa mga kabataan po na ito, that the things of this world is not the key para kami magkaroon or para kami ay maging isang maayos na miyembro ng pamilya. Pagkos, Panginoon, ayon pa rin sa prinsipyo ng inyong salita. Kaya kayo po ang patuloy po na kumausap sa mga kabataan po na ito. Now, if that message speaks to you, young people, make a commitment to God. Ngayong tanghali na ito, make a commitment. Pray to God. You commit yourself to God. Na kung ito man ay nakalimutan ninyo, you ask God to forgive you. It's not late. Di ba uli ang lahat, young people? You can regain yourself once again. Kung ito man ay nakalimutan nyo na. Make a commitment. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe namin napakinggan. Thank you for your word, O God. And speak to the hearts of these young people na anuman po ang kanilang kalagayan ngayon, anuman ang kanilang inabot sa kanilang buhay ngayon, Panginoon, ay panatiliin niyo po, Panginoon, na magkaroon pa rin po sila ng pag-uugali na kung saan nandoon na sumunod sa inyong prinsipyo, which is one of it, ang malaman po namin muli ang aming pinakaunang posisyon sa inyo pong harapan, O Diyos. And may the ministry na meron po sila po ngayon ay lumabas po ang resulta nito sa kanila pong buhay bilang isang anak. Maraming salamat po dahil meron po kayong pamamaraan. Ang mundo po na ito ay sagana sa pamamaraan upang kami po ay malayo sa inyo pong gustong mangyari para po sa amin habang kami ay inyong ginagamit. Pero Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo na higit na mas makapangyarihan ang inyong pamamaraan kaysa pamamaraan ng mundo po na ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo sa ginawa niyo po sa amin sa tanghali po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.